perfect! I miss you. Honestly, hindi ko bet. Kahit may powder na, ang ganda pa rin ng itsura niya. Ang ganda ng kulay, Wow. Nakahanap ako ng mura. Hello everybody! Welcome back sa ating channel. So today, oh my goodness, excited ako dito guys. Hinintay ko talaga to. Yun nga lang, ang hirap humanap ng shade online. Oo, binili ko to sa Shopee. We have the L'Oreal Infallible 32-Hour Fresh Wear. Nakabili ako ng 5 shades. Ayan. Nag-aalangan ako sa shades. Sa totoo lang kasi wala pang sample online. Wala pa silang mga photos. As in, sobrang bago niya talaga. Ang difference niya dun sa dati, meron ba? 24-hour yung dati, pero ngayon 32 hours na. Teka, tanggalin natin tong masking tape. Nakaganyan talaga siya kapag ka-shinip out. Right now, ang shades na available is, may mga out of stock kasi. 11. Pero in total, 17 yung na-launch, na-release nila na shades dito sa Pilipinas. Hindi ko sure kung pareho online and sa stores ha. Alam ko, babalik sila sa mall eh. Kasi di ba nung wala ang L'Oreal, why kaya? Ito yung dati and ito na yung bago. Packaging, parang mas lumaki yung takip. Pero hopefully mas okay na yung pump. Yes! Kasi yan talaga problema ko guys. Sabi ko sa inyo, gamit na gamit ko to talaga. Favorite ko na foundation to. Ilang years na yung L'Oreal Infallible Fresh Wear. Sobrang perfect sa very oily skin ko. Pero hindi naman siya ganun kabigat. Very fresh wear lang talaga siya. As in, komportable pa rin, in short. And finally, nagpalit na sila. Thank you so much. Kasi ang hirap nito. Tingnan nyo naman, oh, obvious naman. Nag-struggle talaga ako dyan. At may mga nagsasabi sa Ate Ann, linisin mo naman yung spout. Kahit linisin ko yan, pag ginagamit ko, kasi talagang parang siyang waterfalls dito. Dahil nga maiksi lang yung pinaka-mouth niya, kung saan lumalabas yung produkto. Buti naman at medyo, you know, ganito na yung ginawa nila. So, ito yung dati. Ito na yung bago. Oh, sana mas okay na, no? Hindi na masyadong makalat. Pero, kahit naman ganyan yung itsura ng packaging yan, wala na akong care. Basta importante is maganda siya sa face ko. Favorite ko talaga yan. Grabe, ilang years. Alam nyo yan. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, naku, non-stop ako dyan sa Infallible Fresh Wear na yan. Yung mga kinuha kong shades, buti na lang sakto din pala, no? May 2 cool, may 2 warm, tapos isang neutral. Alam niyo ba, sinearch ko pa sa Google yung shades kasi nga wala dito. Kinumpare ko sa different skin type, yung swatches. Actually, sa swatches lang talaga. Yung swatches online. Kaya nga, sabi ko, naku, sana naman makakuha ako ng tamang shades sa 5 na to. Dapat isa nga lang bibiling ko. Kaso, dahil nga mahirap pumili ng shades, yan, umabot sa 5. Pero ayos lang. Basta maganda ka ha. Sana hindi nagpalit ng formula. Or kung nagpalit man ng formula, sana mas maganda siya this time. Maliban sa L'Oreal, may itatry din tayo bago from Sunny's Face. We also have Lucky Beauty. So, kuha na kayo ng chicha. Magiging mahaba itong video na to. So, parang get ready with me na rin with new products. May nagchika sa akin kagad niyan na meron na ulit ng L'Oreal Infallible. Ay, dali-dali talaga ako. Tapos, kinakabahan pa ako. Sabi ko, hala, baka wala ng shades na available. Ayun. Pero, ayan, nagawa naman natin ang paraan. Magpa-prep lang muna ako ng aking face. Let's use yung Bello Sun Expert Dewy Essence Sunscreen. Love this. Mura pati siya. Buy one, take one to lagi eh. Okay siya sa akin kasi kahit hindi na ako moisturizer, ano na siya, very moisturizing na rin siya sa skin. Pero if you have dry skin ha, mag-moisturize pa rin kayo. Magpa-prep pa rin ako ng labi. I will use yung Lux Organics na 24-hour lip screen. Parang primer na rin siya sa labi and at the same time, may sunscreen na rin siya. O, diba? Let's start sa swatches. Ito yung lightest ko. 110. Nandun sa takip yung shade niya. Meron din dito, kaso nasa baba ng barcode. Mas maliit. So, ayun nga yung kinabahan ako kanina eh. Kasi sabi ko, hala, baka magkapalit-palit ng shade. Meron naman nakalagay dun sa may sticker niya. So, 110 is cool. Wala pa siyang name, ano. Hindi pa siya yung Radiant Sand, Golden Sand, ano pa ba? Radiant Beige, may ganun ba? Buff Beige, wala pa siyang name. As in numbers pa lang tayo. This is 110 and this is cool. In fairness, unang shade pa lang parang, galing ng pagkakapili ko ah. I'm so proud of myself. Nakachamba tayo doon. Same pa rin yung consistency.
very liquidy or watery pa rin siya. Ayan ang tumutulo. 125. And this one is warm. Parang okay yung 110. Next shade, 130. This is cool. Obviously, maputi siya. Kitang-kita ko kagad. Let's see. Oh my goodness. Maputi nga talaga siya. Okay. 130, cool. Next shade is 200. And this one is warm. And last one is 220. Ito yung neutral. Ay, ang ganda ng shade. Mukhang okay din sa akin to. So, ayan siya. Ang pinagpipilian ko is yung first and yung last. Ito, 110 at itong 220. This one is neutral. Ito, cool. Medyo nandun na ako eh. Cool, undertone, neutral. Para safe, nandun neutral ako. Pero, nahihirapan na siya. O, diba? Gusto mo yan, diba? Yung nahihirapan ka mamili, diba? Pero maganda to, yung 110. Help, guys. Ano sa tingin nyo? 110 ano? Okay, 110 tayo. Final answer na to. Okay, so ganito ko siya ina-apply, guys. Ha? Kukuha muna ako ng brush. Dito tayo sa kabilang side. Hindi pa ako nakapaglaban ng brush. I know. Etong kabilang side yung gagamitin ko ng Get Ready With Me. Ano bang brush to? Cream liquid brush. Pang-apply lang naman. So, dito tayo mag-start. Sige. Uy, ang perfect! Ang perfect ng shade. I love it. 110 yung in-apply ko, guys. Usually, ganyan muna. Brush muna. Tapos ako siya i-buff with a sponge. Ganda, oh. Kahit na ginaganyan ko pa lang sa skin ko, oh. I miss you. Grabe, ang dami na namin pinagsamahan itong L'Oreal Infallible na to. Not sponsored, guys. Binili ko to, ha. Pero favorite ko talaga to. Let's blend. Ito na yung ginagawa ko para mas mukha siyang airbrush. Hindi halata. Mas mukhang healthy kasi yung skin kapag ganun. Kesa yung compare sa akin mas gusto ko yung ganun kaysa yung ang kapal-kapal tingnan ng foundation. Kahit naka-match mo, pero obvious na naka-foundation ka. Alam mo yung wala nang makita talaga na skin. Pero ito, ayan, tingnan nyo naman. I love this. Naka-isang layer pa lang tayo. Let's add another one. Para siya skin tint. Yung comfort ng skin tint, pero this is a foundation. Alam mong nakakahinga pa rin yung skin mo. Bago nyo i-blend, akong ginagawa ko kasi, hinihintay ko muna siyang mag-set sa skin ko bago ko siya i-blend ng sponge. Kasi kapag basa pa siya, tapos binlend mo with a sponge, sisip-sipin lang ng sponge yung product. Sayang. So, hayaan mo muna siya mag-sit dyan ng mga, let's say, kahit mga seconds lang. 30 seconds, ganyan. Or less. Pwede rin naman. Tapos ako mo siya i-blend with the sponge. Para maganda lang. Para mas even out yung pagkaka-blend out niya. And of course, ang favorite ko is yung Blendy. Ayan. Lalagay ko yung link sa description box. Kailangan nyo ng palitan ang inyong sponge. Sobrang perfect nito. Mapa-cream blushes, foundation, concealer. And baka kailangan nyo ng palitan yung inyong sponge kasi 3 months lang yan. So, i-compare natin. Ito na yung side na mayroon. Very natural. Ang ganda. Bias talaga ako for now kasi excited ako dito. Tsaka favorite ko talaga yung L'Oreal Infallible. Ang ganda! Okay, wala ko nakikitang difference dun sa first. Siguro yung mas watery to. Yun lang yung napapansin ko sa kanya, ha. Parang mas watery to. Mas malabnaw. So, ibig sabihin, kaya siguro medyo nagdalawang layer tayo, eh. Kasi ito usually isang layer lang, eh. Feeling ko yun yung nagpalit. Medyo malabnaw kasi siya. Okay. So, apply na natin siya on the rest of my face. Tingnan nyo naman, oh. Yung pag-cover niya kagad. Ang ganda! Ang ganda! I miss you. Na-miss ko talaga to. Nagmi-mix-mix na kasi ako ngayon kasi nga, wala na yung dati kong shade, hindi na available. Meron ako natira dito pero halo-halo ang ginagawa ko para lang makuha ko yung shade ko. Perfect yung 110 sa akin. Concealer na gamit ko ngayon is Happy Skin Multitasking Serum Concealer. Nagawa ko na ng review to if you haven't checked it out. Browse lang kayo. Nice. Maglalagay na rin ako dito sa ibabaw ng nose. Then here. Then here. Alam nyo kahit hindi ka na mag-set with powder if you have dry skin. Tingnan nyo. Ayan. Gusto ko yung pag-glow niyang ganyan. At saka ang ganda ng effect. Ang komportable. Komportable, yes, check. Tsaka nandyan pa rin yung skin ko. I mean, nakikita pa rin yung skin ko. Hindi siya makapal, tingnan. Brow Trilogy ng Lucky Beauty. Let's try this out. Meron tayong Brow Duo. Ito yung kabilaan na siya. Wow, that's amazing. Bet ko yun. Kabilaan na siya. May pencil ka and meron kang pen. So, ito yung pen. Okay. And then yung kabila is, ayan na, brow pen. Oh. Ay, ang galing! This is gray brown. Ito naman si gray. Ayan, si warm brown. Parang medyo mapula yung pencil ng warm brown. Si gray brown yung gagamitin ko.
Ang price nito is 399 pesos. Pwede na, may pencil ka na, tapos meron ka pang brow pen. So, napili ko si gray brown. But first, brow grip extra hold. Yung pang laminate ng brows, medyo level up to. This one is extra hold, 7.5 ml. May foundation na ako guys, pero let's try. Try lang natin ha. Kung mag-work pa rin siya kahit ako ay meron ng foundation kasi nakita ko clear siya. Yes, wala akong nakikita so far na mga puti-puti. Hindi pa ako nag-set with powder. Foundation lang to. Uy, ang ganda ng grip. At saka hindi mo na kailangan hintayin pa siyang maging tacky. Nice. Ayan na siya, guys. Lagyan na natin sa kabila. May something talaga dito sa Happy Skin na concealer. Nagluluha na naman ako. Sensitive kasi yung mata ko, guys. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pag may nilagay ako sa malapit sa mata ko, tapos nagre-react yung mata ko, kagaya sa concealer. Second time ko nang ginamit tong Happy Skin, kaya ayan, sa concealer talaga. Sometimes, sa mascara, pag meron akong ginamit na mascara na hindi ako sanay, namumula din yung mata ko. Pero mostly sa concealer. Ang galing kahit na may foundation na wala akong nakikitang nagbubuo-buo. Kahit may foundation, may product na yung face ko. Yung kilay ko pala, I mean. Alam nyo, naghahanap talaga ako ng ganitong brow mascara. Alam niyo yun, yung pang laminate ng brows na hindi nagpuputi-puti kahit na meron ka ng foundation. Kasi nilalagyan ko talaga ng foundation yung kilay ko kasi microbladed. Alam niyo na. Nice. Oh, cute. Nagre-react lang yung kulay ng tattoo sa kilay ko. Pakita ko sa inyo yung brow grip nila before. So, ito yung dati. This one is only, 8 ml to. Mas marami. Kahit na mas mataas to, mas marami pa rin tong isa. Mas mataba kasi to, guys. Ito yung bago, extra hold. And ito yung dati, yung brow grip. Ganito yung before. Ito yung kanyang tip. And then, ito na yung extra hold. Sa totoo lang, guys, mas maganda yung brush nito. Ayan, talagang makukuha yung buhok. Tsaka nasa palibot talaga siya ng wand. Kumbaga, paikot talaga siya. Unlike this one, sa isang side lang. Pero meron kang side for lamination, pang diin. Pero anyway, kayang-kaya mo naman diin yan using the brush mismo or yung daliri mo, diba? Kaya, I like this one better, sa totoo lang. Ayan yung aking kilay. Let's use the gray brown. Sige, try muna natin yung pencil. Pero parang mas gusto ko yung pen. Ayun, pen na lang ako, guys. Pero ayan, just showing you na meron siyang pencil. Kung sanay kayo sa pencil, ako kasi mas gusto ko yung brow pen lang. Para magaya yung pinaka-buhok lang sa kilay. At parang hindi ko siya masyadong makita. Nangyayari ba? Honestly, hindi ko masyadong makita tong brow pen nila. Hindi siya kumukulay sa kilay ko. Pero okay naman yung shade. Ayun okay naman siya pag dito. Pero sa kilay na mismo, hindi ko siya masyadong makita. Why? Siguro kasi microbladed yung brows ko. Pero kahit na ilagpas ko siya, hindi ganun kahalata. Very natural. Siguro mas okay to sa mga hindi microbladed yung brows. Pero for me, hindi ko bet. Oh well. Dito naman tayo kay Brow Fluff. Meron silang 3 shades. Pang volumize daw to ng brows. Ay, ang cute! Ang cute na itsura niya. Parang ang kati. So, ayan yung gray. Ito yung gray brown. Uy, parang meron siyang fiber And ito si warm brown. Si gray brown talaga yung gagamitin ko. Kasi parang medyo napupulahan ako kay warm brown. Let's see. Nawawala na yung pagka-laminate ng brows ko nung in-apply ko to. Kasi nasuklay na siya Pero, kumukulay siya sa kilay. Nagiging brown. So, nagbe-blend siya dun sa nilagay natin na product. Yung brow duo. Pang-tint siya nung brow hair. Maganda yung brow, yung extra hold na brow grip ka. So, eto, nakukulayan niya. Pwede bang isang product na lang for the diba? Kasi kagaya niya, nag-brow grip ako, tapos bumagsak na yung kilay ko nitong, nawala na yung pagkakalaminate nung nilagay ko tong Brow Fluff. Pang volumize talaga siya, guys. Ayan, Feeling ko nga kahit ito na lang sana yung ginamit natin, effect pa rin siya. For example, itong brow grip extra hold, nilagyan na nila ng tint. Kung pwede combine na yung powers nitong dalawang to para mas tipid. Anyway, so, ayan, try on. Naka-groom pa rin naman siya, guys, ha. Hindi ko nagustuhan to. Kasi hindi ko masyadong makita. Palitan natin ng shade. Hindi talaga siya masyadong nakikita. Unlike yung Get Ready With Me, ayun, kitang-kita Ito, hindi ko masyado siyang makita. And maganda sana, kasi kabilaan na siya. Pero ito guys, yung experience ko, pwedeng maiba ang experience nyo kasi I have microbladed brows, kaya hindi ko alam kung paano siya mag-work. Feeling ko kapag hindi naman microbladed yung brows, yung mas okay, yung magiging itsura niya, mas natural. Pero sa akin na
may tint na yung aking brow, so hindi siya nagre-red. Hindi ko siya makita. Sana may tint na rin to, no? Kung meron tint to, ay nako, perfect na talaga. So, ayan na yung aking brows. Ang gusto ko lang dito sa collection na to is yung brow fluff. Pero pang kulay lang talaga siya ng brows. And pang volumize ng konti. Sunny's Face Glow On. Kung yung una, blush on, yung nilaunch nila, ito naman glow on. So, highlighter version naman. Ayun, cute. Oh, diba? Ang ganda-ganda. Alam niyo yung sa may part ng pag nagkatay ng manok, yung bilog doon. Ano yun? Yung may makintab. Yun talaga yung naisip ko dito kasi yung kintab niya, lumaki kasi ako, nagkakatay ng manok yung mga tsuhin ko, kaya alam ko yan. Swatch muna tayo. Let's start with Stellar. Pearly Champagne daw tong si Stellar. Uy, ang ganda nung niya, manipis lang siya. Oo nga, para siyang nagme-melt sa skin. Long-lasting daw to. Sige nga. Ito naman si Saturn. Golden Glow naman daw tong si Saturn. That's Saturn. And then we have Moon Dust. Pink Quartz. Si Moon Dust. So, ayan na yung tatlong shades. Ang ganda. I like Stellar. So, try natin si Stellar. Hindi pa ako nang set ng aking funda. So, let's try this. Ito muna. Ito, wala pa akong powder nito Oh, okay. So, ayan siya. Ang ganda. Ang ganda ng glow. Very natural lang. Hindi siya yung blinding na highlighter. Okay, so set ko muna yung kabilang side ng face ko kasi gusto kong makita kung how it will perform nang meron ng powder. I'm using itong Vice Cosmetics Soft Filter Endless G. Okay, let's set muna this one. Itong side na to. Kita nyo naman, matte na siya. Nag-matte na. Ito yung may powder na kahit may powder na, ang ganda pa rin ng itsura niya. Tingnan nyo. Let's see. Malapitan. Ayan po. Walang nag-cake sa aking foundation. Hindi rin niya na-istorbo yung base. As in, highlighter lang talaga siya. So, it works well kahit na nakaset ka na with powder, kahit na mag-reapply ka. I don't think na maapektuhan niya yung pinaka-base mo. It's nice. Maganda yung formula niya, ibig sabihin. Maglalagay na rin ako sa nose. Isa rin to sa hindi mawawala sa routine ko. Kahit hindi ako nag-foundation, kailangan mag-highlighter ako ng nose kasi nakakatangos talaga siya. Uy, pasado sa akin to. Anyway, pasado rin naman talaga sa akin si blush on. Kaya si glow on is a yes sa akin. Tingnan nyo naman yung glow. Very natural lang. I like it. It's now 2:17. Our look is done. May mga errands lang tayong aasikasuhin for today. So, aalis tayo. I will update you. So far, guys, alam nyo, ang blush na ginamit ko yung Tevian. Ang smooth niya habang ina-apply ko. Anyway, maganda naman talaga yung Tevian. Pero I mean, kahit na nag-setting powder na ako, hindi ako nag-bake. Parang as in set lang talaga. Ganun lang. Ganda ng skin ko. Ang ganda. Parang ako naka-skin tint lang. Sobrang gaan. Walang heavy feeling. Kaya gustong-gusto ko to. May nag-request nito sa TikTok. JMCY Mirror Lip Gloss naman next. Okay, I have all the shades, mga kaibigan. Ito yung JMCY Mirror Lip Gloss. Real transfer-proof gloss daw ito. And closest sa Maybelline Vinyl. Pero hindi siya sticky and heavy feeling. Malalaman natin yan. Morena-friendly shades daw itong mga to. And suitable for Filipina girlies. Tanghulu lips. Achieved talaga ha. Let's swatch muna. We have Peach Dew. Sige nga. Ang ganda ng kulay Ay, may orange. Alam niyo yung orange sweets? Yung binibenta sa bus. Ganun siya. Uy, wala nga akong nafe-feel na lagkit sa kanya. Pero tingnan niyo naman. Sobrang dali na application ko and you know, solid kagad yung kulay. Even na even yung pagkaka-apply. Ang ganda. Okay, ito si Peach Dew. Sige, hintayin lang muna natin siya mag-set. So far, naka 30 seconds na tayo. Nice na hindi siya ganun katingkad. Pero, ito yung level ng gloss na carry ko. Ayoko din kasi ng sobrang gloss. Alam niyo yun, parang nagme-melt yung labi ko. Mga ganun level. Okay lang naman from time to time. Pero ito pang everyday, ganito ang preferred ko na gloss. Sige nga, tingnan nga natin kung talagang transfer proof. Walang cut to Hoy, wala! Wala nga. Meron ba? May sumama ba? May sumamang balat ng labi ko pero walang sumamang kulay. Galing mo In fairness, ang bilis niya mag-set. Ooh! Next shade is Sugared Berry. Next is Cinnamon Bean Paste. Next is Iced Red Tea. Uy, I like this. Ang ganda. Roast Wine. Nagsustain talaga siya sa skin. Last one is Mocha Brown. Oh, nice. So far, top shades, Iced Red Tea, Mocha Brown,
rose wine, peach, ano ba sis, lahat? Top 2 shades, iced red tea, and mocha brown. Ayan, final na yan. So, babalik ako mamaya for an update. Kakain muna ako and babalitaan ko kayo kung anong mag-iitsura niya. Siguro after 3 hours after kong kumain. Di pa ako nakakain guys, pero kung i-compare ko siya sa Maybelline na vinyl ink, hindi sticky. Yung vinyl kasi medyo sticky siya. Parang lang din siya nung Teddy Tint. So kung i-compare ko siya dun sa dalawa, ito mas okay yung pakiramdam niya sa labi. Kasi ito, kahit ganyan-ganyan ko, hindi siya dumidikit or nagta-transfer dito sa daliri. Tapos wala, very comfy siya. Pero nandun pa rin yung shine. Okay guys, 3 oras na yung nakalipas. I'm not sure kung exactly 3 oras pero 4:13 na. Tingnan nyo yung lips ko. Kumain pa ako niya na, kumain ako ng siopaw. And tingnan nyo, hindi talaga siya nag-move. At saka ito na talaga siya, alam niyo yun? Nakahanap ako ng mura. Yung longevity niya, parang the same sa Teddy Tint. Pero, minus the lagkit feeling. Kasi wala akong ma-feel na lagkit dito whatsoever. Tingnan mo, kahit hawak-hawakan niyo yan, oh. Wala rin siyang transfer. Wala. Mas mura to, definitely. Mura, tapos ang tagal pa niya. O yan na, kumain na ako niya na. I love it. Pasadong-pasado, 10 out of 10. JMCY Mirror Lip Gloss, it's a yes. Kasi yung gloss na hinahanap ko nandito sa kanya. Ayoko na masyado mabigat. Ayoko na malagkit. So, yes. And, yung tagal niya. Yun talaga. Yung tagal niya sa labi. Thank you sa nag-request. First blot. Okay. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi pa siya ganun ka-oily. It is now 7-11. Wala pa masyado. Pero sige nga, mag-blot tayo. Ito lang yung nakikita kong oily na part. Sobrang komportable na talaga. Sabi ko sa inyo, magiging bias ako dito. Kasi nga, love ko tong foundation na to as in. Very good. So, ayan. Ito na yung oil na nakuha ko. Kunti lang. Anyway, maulan ngayon. Hindi naman ganun kainit. Pero kahit na, oily kasi talaga yung skin ko. Wala na ulit yung oil. I will be back later for my final thoughts. Foundation na lang tayo mag-focus, guys, ha? Kasi for sure. Anyway, nasa labi ko, oh. Andito pa rin. JMCY. Okay, guys. Last and final update. It's now 10:07. Hindi na ako magbablot. Alam nyo, sabi ko nga pagka maganda yung gamit ko, nakakalimutan ko na nagre-review ako. Kasi, lalo na ito, sobrang komportable na sa akin. Sanay na talaga ako dito. Alam nyo, sa totoo lang, walang difference. Yung dati, at saka yung ngayon, wala silang halos. Yung coverage lang, or yung consistency lang ng foundation, yung medyo na iba. Pero alam nyo, feeling ko, dahil medyo matagal na sa akin to, alam niya naman kapag nahanginan na-expose na yung product, diba? Sometimes nag-iiba na siya ng consistency. Baka kaya. Kasi ito bagong bukas lang. Pero ayan, ang aking hatol, it's still a yes. And I'm happy na na siya. Kahit pa paano is meron na finally. Kasi naghahanap talaga ako ng ganito, guys. Itong golden sand ko, natsambahan ko lang to nung umorder ako. Tapos nung bibili ako ulit, wala na. Ito kasi as in konti na lang talaga siya. Tapos meron akong nabili. Ang dark naman sa akin, 'di ba? Kaya hirap din humanap ng shade. Hopefully, yung kahit papano, kahit 5 lang yung na-swatch ko, makatulong pa rin sa inyo, guys, ha? Para magkaroon kayo ng idea. Kasi nung bumibili ako, pinagdadasal ko na sana tama yung shade kasi nga nag-research lang talaga ako sa Google. Doon lang ako nag-base ko. Ano yung nakita ko, sabi ko, feeling ko okay sa akin to. Laging feeling ko. Hindi ko kasi ma-compare with other. Wala kasi talaga swatches. But, ayan, ang shade na nakuha ko, 110. I think 110 is okay naman sa akin, Kahit yung ibang shade, siguro i-mix ko pa. Pero ito, okay na sa akin to talaga. As in, okay na okay sa akin. Tingnan nyo naman, wala akong problema sa kanya. Kahit na meron akong dry patches. Tapos sunscreen lang yung nilagay ko. Minimal prep. Kahit naman dun sa dati, talagang minimal prep sunscreen lang ang ginagamit ko dyan. But it looks very nice. Alam nyo yun, talagang trusted ko na yan. Kaya, thank you L'Oreal at binalik nyo yung aking OG, as in Holy Grail foundation yan sa akin, guys. Ilang years ko naging favorite yan and I'm happy it's back. What else? Yung Sunny's Face sa Glow. Ito, gusto ko siya. Yes, it's a yes. Kaso nawala na siya sa nose ko. So hindi lang siya ganun ka long lasting. Kasi parang
buong face ko na ngayon is shiny. Kaya ang hirap na makita kung nasan yung highlighter. Magtatagal naman to. I mean, kung i-compare ko siya sa highlighter na powder form, mukhang mas okay to yung ganito. And it looks very nice. Alam niyo yun? Partner siya dun sa blush on. At ano pa ba? Yung Lucky Beauty, hindi ko na masyadong kasi basta pinakita ko lang siya kanina. Pero ayan, tingnan nyo. Yan. Yan ay itsura ng aking kilay. Ganyan pa rin naman kanina. So, yung JMCY. Isa ring bet na bet ko yun, guys. Yung lip gloss. Nandito pa rin siya sa labi ko. Kahit ilang beses na ako kumain. Kain ako ng kain. Maano pa rin siya. May kulay pa rin yung aking lips. Sana magdagdag lang sila ng shades. Kasi nabibitin ako dun sa 6 shades. Feeling ko magdadagdag pa yan. Sana magdagdag pa sila more. Kasi I like it. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo itong review na to. Kung meron kayong request, ayan, feel free to comment down below. And if you wanna share your thoughts, kung meron na kayong mga nasubukan dito, yes, please. Thank you. Na-appreciate ko po yung comments nyo. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and turn on the notification bell para lagi kang updated every time meron tayong bagong upload. And I will see you again on my next one. Bye, guys!